Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is mapalad ang mga nagdadalamhati pagkat aaluin sila ng ating Diyos. Ganito po yan kung may matindi po kayong kalungkutan, kasawian, problema sa buhay, so wag po kayong mag-alala. Nandiyan po ang ating Diyos, anak na si Jesus Christ. Kung magdasal lang po tayo at tumingin sa Kanya, sa pangalan niya, ay tsak na tsak, ibibigay niya po yun. Kung ikaw man ay may malaking problema, sila ka ng dagat, so tutulungan ka niya, gagawa siya ng way o paraan o tao, bibigyan ka niya ng tao para masolusyonan yung mga problema mo. Kung ikaw may nagdadalamhati, iiyak mo lang lahat yan, tapos magdasal ka, hintayin mo yung tamang tao para sa'yo. Kung binigyan ka ng maling tao, kasi minsan nagbibigay ng ating Diyos anak na si Jesus Christ ng mga maling tao. Tuturuan tayo, sasaktan tayo. Pero, hindi pa pala yun yung totoong tao magmamahal sa atin. Kasi nga, akala mo, yun na siya na yun. Pero hindi naman pala. Ang totoo talaga, ang kailangan i-priority mo sa buhay mo, ang ating Diyos, anak mo si Jesus Christ. Kasi po, kapag naliligaw ka na nalandas, mas pinapriority mo ang tao na mahalin. Kasi dapat ang priority ng mga tao dito sa ibabaw ng mundo, ang Diyos ang priority, hindi ang tao. Kasi minsan, nawawala na sa priority nila ang Diyos. Mas minamahal nila ang lubos ang tao kaysa sa Diyos. Kumbaga po, mas 100% natin i-focus ang buhay natin sa ating Diyos, anak ng si Jesus Christ. Kasi siya lang po makakapagligtas sa ating mga kasalanan. Huwag po tayo mag-focus sa mga natin, sa pagmamahal sa tao, sa minamahal natin, jowa, asawa, ganyan po. Kahit sa anak, sasaktan tayo. Tao kasi yan, anak asawa, jowa, tao din ho yan, gawa ng Diyos. Pero minamahal mo at sinasamba mo ng lubos, di ba? Hindi po, mali po yun. Dapat mo ang sambahin natin at purihin at mahalin ay ating Diyos, anak na si Jesus Christ. Once na pinapriority mo siya, nananalig na nanampalataya ka sa Kanya, kasi bonus na lang po kapag binigyan tayo ng ating Diyos anak na tunay na magmamahal sa atin, susuporta sa atin at magtitiwala sa atin, di ba? Tapos kailangan piliin nyo yung maka-Diyos, may takot sa Diyos, na pareho kayong nananalig at sumasamba sa ating Diyos anak na si Jesus Christ. Pag kasi kulang sa pananalig ang naging natin, kapatner natin at mga anak natin, kulang sa mga pananalig, ayan, sasagot-sagutin tayo, sasaktan tayo ng taong mahal natin, asawa natin, nobyo natin, di ba? Ganun po yun kung minsan nakakakuha tayo ng kulang kasi sila sa pananampalataya. Yung mga tao na yan, kapag once na sinasaktan tayo, pero ang taong pagka hindi ka sinaktan, nire-respeto ka at minamahal ka ng totoo, ay jackpot ka na po. Bonus na po yun para sa iyo kasi pinigyan ka ng tamang tao na makakasama mo dito sa mundo, sa lupa na to, na puno ng kasamaan. Pero ang dapat na priority pa rin natin ang ating Diyos, anak na buhay na si Jesus Christ. Kapag may problema ka, alalayan sa buhay, sinaktan ka ng minamahal mo, andyan lang po ang ating Diyos, anak na si Jesus Christ na magbibigay aliw sa atin at kasiyahan. Bibigyan ka niya o plano para mabaguhin ka, para ma-restore ka ulit, at para baguhin mo lahat ng nakagawian mo ng pag-uugali na pagmamahal sa tao. Ang dapat nating mahalin ang nag-iisa nating kapagligtas, ang katotohanan, ang buhay, at ang daan patungo sa ating Diyos, ang buhay na nasa langit. Kaya hanggang dito na lang po ang advice. Ingat po tayong lahat, and God bless.